Imaginein mo ito, she's in her bed, years later, new apartment, new city, new man lying beside her. Ngunit hindi niya iniisip ang tungkol sa lalaking iyon. Iniisip ka niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi naman ikaw ang pinakamayamang tao. Hindi ka nagpadala ng mga bulaklak, tumula, o nangako sa kanya magpakailanman. Hindi ka kailanman humingi ng oras sa kanya. Hindi mo hinabol ang atensyon niya. Nandyan ka lang, nakaangkla, nanonood, tahimik, misteryoso. Ngunit ngayon ikaw ay nasa kanyang ulo at hindi kanya maaalis. Dahil hindi lang katawan niya ang hinawakan mo. Ginulo mo ang nervous system niya. Lumikha ka ng katahimikan sa buhay niya ng napakalakas na umaalingaw-ngaw. At ito ay ilang taon pagkatapos mong mawala. Iyan ang kapangyarihan ng isang lalaking sigma. At ang isang bagay na hindi niya makakalimutan. Sa paraang hindi kanya maisip. Hindi ka pala isipan. Ikaw ay isang bugtong na walang solusyon. At iyon ang nagdulot sa kanya ng ligaw habang sinubukan ng bawat iba pang lalaki na mapabilib, patunayan, o manalo sa kanya. Ikaw wala ka lang. Hindi ka nagpatinag noong sinubukan kanya. Hindi ka nagyabang. Hindi ka naghabol. Hindi mo sinubukang maging hindi malilimutan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit laman ka pa rin ng utak niya. Hindi ikaw ang bagyo, ikaw ang katahimikan bago ito. At iyon ang tandaan ng mga kababaihan. Hindi yung binigay mo sa kanya, kundi yung pinigil mo. Hindi ang sinabi mo, ngunit ang paraan ng iyong katahimikan ay pinilit siyang magsalita pa. Hindi ang iyong pangangailangan para sa kanya, ngunit ang nakakatakot na posibilidad na hindi mo kailangan ng sinuman. Ang isang bagay na yon, ang emosyonal na palaisipan ng iyong presensya, ay kung ano ang scorches mismo sa kanyang memorya. Ino-override nito ang lohika, nilagpasan nito ang paghahambing, at narito ang kabalintunaan. Ang lalaking sigma ay tiyak na hindi malilimutan dahil hindi niya kailangang maalala. Kaya ngayon kailangan mong tanungin ang iyong sarili sa mga tanong na hindi niya masagot. Bakit hindi malilimutan ng sigma kahit na wala na siya? Ito ba ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-iisa, ang kanyang pagtanggi na magpasakop sa pagganap ng ibang mga lalaki? O ito ay isang bagay na mas madilim? Isang bagay na walang nangahas na pangalanan? Mas lalalim tayo, pero tandaan mo ito. Sinusubukan ng karaniwang tao na maging memorable sa pamamagitan ng pagiging higit pa, mas malakas, mas maganda, mas mayaman, mas matalino. Ngunit ang sigma, inukit niya ang kanyang sarili sa kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pagiging mas mababa. Hindi gaanong magagamit, hindi gaanong mahuhulaan, hindi gaanong nagmamay-ari ng pangangailangan na patunayan ang kanyang halaga. At sa espasyong iyon, aalis siya. Ang kanyang isip ay lumilikha ng isang kwento na hindi kailanman makakalaban ng sinumang tao. Dahil naging salamin siya at nakatitig pa rin siya dito. Ang nakatagong psikolohikal na mekanismo sa likod ng hindi malilimutang presensya ng sigma. May dahilan kung bakit hindi kayang bitawan ng babae ito. Hindi ito tungkol sa hitsura mo. Hindi ito tungkol sa mga sinabi mo. Ito ay tungkol sa emosyonal na fingerprint na iniwan mo sa kanyang nervous system. Ang bawat ibang lalaki ay nababasa, ligtas, mahuhulaan, pamilyar. Ginampanan nila ang kanilang bahagi, sinunod nila ang script, chase, papuri, overtext, over-explain, humingi ng pagpapatunay. Pero ikaw ay naging glitch. Hindi mo sinunod ang ritmo, hindi ka nag-perform, hindi ka umarte na parang nagpapasalamat ka na naroon. Hindi ka naging bastos. Hindi ka rin mayabang. Ikaw ay walang pakialam sa kanya. At doon nagsimula ang psychological fracture. Dahil ang isip ng babae ay binuo, dinisenyo, upang malutas ang palaisipan kung ano ang napansin sa kanya ng lalaki. Kailangan niyang malaman ano ang tingin niya sa akin. Bakit hindi siya nagre-react gaya ng iba? Bakit ang tahimik niya habang nararamdaman niya sa iba kaguluhang ito? Sanay na siyang maging premyo. Ngunit ang taong sigma ay ganap na nagbabago ng pabago-bago. Nang walang sabi-sabi, siya ay nakikipag-usap ng isang bagay na nagwawasak. Ako ang tagamasid, hindi ang manlalaro.
Nag-trigger ito sa tinatawag ng mga modernong psychologist na Zeigarnik effect, isang mental loop na nagpapanatili sa utak na nahuhumaling sa mga hindi natapos na karanasan. Sa bawat oras na sinubukan niyang i-decode ka at nabigo. Sa bawat oras na umatras ka sa halip na sumandal. Sa tuwing lumilipat ang iyong enerhiya ng walang paliwanag. Nagrehistro siya ng pagkagambala at nagsimulang umikot ang kanyang isip. Dahil ang babae ay naghahangad ng resolusyon, gusto niya ng emotional closure, gusto niyang maintindihan. Ngunit tinanggihan ng isang lalaking sigma ang pagsasara na iyon. Hindi malupit, hindi manipulatively, siya ay tumatanggi lamang na pag-aari sa damdamin. At ito ang pinakamalalim na takot para sa karamihan ng mga kababaihan. Hindi nila maisip kung talagang nagmamalasakit siya, or if she just imagined the whole thing. Ang kawalan ng katiyakan ay nakakahumaling. Nasusunog ito. Nagtagal ito. Pinapabalik-balikan niya ang mga alaala sa 2:00 ng umaga na parang isang eksena mula sa kalahating panaginip na hindi na niya lubos na magising. Naaalala niya ang paraan ng pagtingin mo sa kanya. Hindi sa gutom, ngunit sa pagsusuri. Para kang nag-aaral ng bagyo. Hindi nanliligaw ng babae. Naaalala niya kung paano ka umalis. Hindi sa galit, hindi sa gulat. Ngunit sa ganap na kapayapaan, iyon ang nagpawasak sa kanya, na kaya mong lumayo ng hindi lumilingon. Naaalala niya ito dahil pinilit niyang harapin ang nakakatakot na posibilidad na kumpleto ka. Nandyan man siya o wala. Karamihan sa mga lalaki ay bumubuo ng kanilang pagpapahalaga sa sarili sa tugon ng isang babae. Sanay na siya sa ganyan. Alam niya kung ano ang hitsura nito. Pero ikaw, nakatayo ka sa tapat niya na parang isang lalaking nakipag-away sa sarili niyang mga demonyo at nanalo. Hindi mo siya kailangan para i-validate ka. Hindi mo siya kailangan para intindihin ka. Hindi mo na siya kailangan. At ang katotohanan iyon, nag-iwan ka ng peklat. Isang maganda peklat. Dahil narito ang kabalintunaan na ipinahiwatig ni Schopenhauer at tahimik na alam ni Nietzsche. Ang taong higit na mapayapa sa kanyang pag-iisa ay ang pinaka-naaalala ng mga humipo dito. Kahit panandalian, hindi mo siya inalok ng pangarap, hindi mo siya binentahan ng future. Nag-alok ka sa kanya ng isang bagay na mas mapanganib, isang sulyap sa buhay ng isang lalaki na hindi umiikot sa pambabae, ngunit hinihila siya sa kanyang gravity. Yung gravity, hindi ito tungkol sa pagiging marangya o kahanga-hanga. Ito ay tungkol sa iyong katahimikan. Ang iyong hindi pagpayag na bumagsak sa ilalim ng kanyang mga damdamin. Disiplina mo ito. Ang iyong katahimikan. Ang iyong titig na hindi humingi ng pagsang-ayon, ngunit tumagos sa kanyang kaluluwa. At kahit na umalis siya, kahit na lumayo ka, hindi niya maiiwasan ang pakiramdam na alam mo ang isang bagay na hindi ginawa ng iba. Na marahil, nakita mo ang kanyang katotohanan bago pa niya ito kailangang sabihin. At yun ang unforgettable. Lilipas ang mga taon. Tatawa na naman siya. Magde-date na naman siya, baka ma-inlove pa siya. Ngunit sa paminsan-minsan, kapag ang gabi ay tahimik at ang kanyang mundo ay parang masyadong artipisyal, babalik ka sa isip niya. Wala sa mensahe, wala sa inbox niya, kundi sa nervous system niya. Tutugtog ang isang kanta na magpapaalala sa kanya ng gabing hindi ka man lang nagsalita. Susubukan ng isang lalaki na manligaw sa paraang hindi mo kinailangan. Ang isang sandali ng katahimikan ay mag-trigger ng kakaiba, sagradong pag-igting na ikaw lang ang humawak. At sa mga sandaling iyon, malalaman niyang hindi mo siya binigyan ng kwento. Binigyan mo siya ng salamin. Naaalala ka niya hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil ipinakita mo sa kanya ang isang bersyon ng kanyang sarili na hindi niya kayang harapin. Isang babaeng gustong kontrolin, ngunit lihim na nagnanais na sumuko. At ang lalaking hinahangad niyang sumuko ay hindi kailanman nagpapahintulot na sumuko. Iyon ang isang bagay na hindi niya malilimutan tungkol sa lalaking sigma. Hindi sa paraan ng pagpapatawan niya sa kanya, hindi sa paraan ng paghawak niya sa kanya, ngunit ang paraan kung paano niya iniwan ang kanyang kaluluwa na nanginginig sa katahimikan. Dahil ang sigmas ay hindi nagiiwan ng kaguluhan, nagiiwan sila ng mga dayandang. At ang mga umaalingaw-ngaw na iyon, walang hanggan ang mga ito sa isang babae. Kaya kung ikaw ang lalaking ito o nagiging ikaw, huwag humingi ng tawad sa iyong distansya.
Huwag palambutin ang iyong katahimikan. Huwag ipaliwanag ang iyong lalim sa mga hindi pa nakakuha ng mapa. Hindi ka nandito para intindihin, nandito ka para maramdaman, at minsan hindi makakalimutan. Kung ang video na ito ay gumising sa isang bagay na nakabaon sa iyo, mag-drop ng komento sa ibaba na may mga salita na aalala niya ang katahimikan. Mag-subscribe kung huminto ka sa paghabol sa pag-aproba at nagsimulang tanggapin ang iyong misteryo. Dahil sa mundo ng ingay, mahinang pagganap at desperadong panggagaya, ikaw ang naaalala niya sa dilim. At ito ay hinding-hindi niya makakalimutan kung bakit.